Okay. Good evening. Good afternoon. Good morning sa anumang sulok ng daigdig. Pag-usapan natin yung action ni General Torre sa kanyang mga palisiya na tugunan sa loob ng 3 minuto ba o 4 na minuto. Alam, sa totoo lang, napakahirap yan ang sinasabi. Parang wala sa science. Lalong-lalo na ngayon pa lang tayo magsimula. Una, kulang tayo sa technology, equipment, mobility, reaction ng tao. Hindi pa practice, then i-implement ka agad yan. In other countries nga, based doon sa mga na-research ko, ang mga world-class country na talagang number 1 sa pinakamayaman sa buong mundo, 5 minutes up. Mahirap talaga eh. Yung 5 minutes up, talagang train na yung tao. Yung sanay na sila, gawain na nila. Kaya no question tayo, kahit pababain pa nila, kasi nga nasanay na sila. Tayo, kailan ba sanay ang Pilipino in regard sa police? Hindi naman sa ina-underestimate natin ang police. Hindi sanay ang police dito sa Pilipinas. Unang-una, reklamo nila, walang equipment. Yung gasolina pa lang problema na nila. Minsan, bago sila mag-response, hihingi muna ng gasolina sa complainant. Dahil wala daw supply ang munisipyo or city. Paano yun? Siguro bisikleta ang kasi pag mayroong bisikleta, wala nang rason na ano pang hanapin. Mga 7 bisikleta o 5. Para 5 ang mag-response, hindi po pwedeng 3 lang ng pulis na mag-response yan. Kailangan minimum of 5 na response na pulis para sa security. Doon yan sa mga populated area or mga peaceful area. But on the critical area, mababa yung 7. So bago natin pag-usapan ito, ikaw natin muna. Iparinig ko muna sa inyo ang opinion ng aking dating commander, deputy commander. Mga kaibigan, bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Tio Moreno na grabing katawa. Sabi lang niya, ha, 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 ha. I-share lang niya post ng JB News 1 hour ago. Tungkol ito sa policy ni General Torre. Maganda namang policy, yung 5 minutes response na dapat nandiyan ng police. Okay, ito. 8 police chiefs in Metro Manila were removed from their post for failure to implement the 5 minutes response time policy according to June Veneration Report on Super Radio DZBB. Okay, basahin natin yung mga article mamaya. Ito lang mga, magbasa lang ako sandali sa mga comments. Neng Latayada, Binoang 5 minutes. Binoang Jomar Di Corion, 5 hours responded. Marian Junita, Pasiklaw. Ano pa? Pasiklaw. Joan Narpasa, napuan na. Joko Santua, si Tori na lang, nabilin alang pohon. Dennis Durana Bulatao, I saw it coming. 5 minutes goal seemed to be unrealistic and impossible. Here in the US, it's always more than 5 minutes for an on-site response from first responders
after calling 911. Imagine the distance and travel time alone from the nearest police to the crime scene of the incident. Okay, basahin lang muna natin yung article. Napakagandang in fairness, gustong mabilis, which is good. Kaya lang, let's check with reality. Metro Manila yan, traffic, grabe. So, I don't know bakit itong 8 police chiefs o sinadya pa nila na wag nang implement dahil imposible, paalam. Marilip sila, I don't know. Ito na yung article ng GMA News. 8 police chiefs removed for failure to published June 16, lang. 8 police chiefs in Metro Manila were removed from their posts for failure to implement the 5 minutes response team policy, according to June Veneracion report on Silver Radio DCBB. PNP Chief Police General Nicolas Torres said in an interview with reporters that the police officials refused to comply with the policy. Nakaka-alarma ito. Mamaya pag refuse to comply. The cops were stationed ito yung mga police chiefs, in Navotas, Caloocan, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque, and Makati, according to PNP spokesperson Brigadier General Jane Pajardo. Meanwhile, Torres said more police officials are expected to be removed from their posts, including provincial directors in Central Visayas. Ano kayang mangyari dito? Torres added there are already replacement lined up for the removed officials. The PNP previously said that the 5 minutes response time strategy serves as a major departure from traditional present-based policy, making the police presence a more mobile, proactive, and people-centered approach. The program shall also ensure that calls for help are answered swiftly, professionally, at any hour. Ulitin natin, maganda yung adhikain General Torres. No question about it. Ang tanong lang dyan is, kumusta ang resources to implement it? Patrol cars. Paano yung mga maliliit na munisipyo na nag-iisa lang ang patrol car? Tapos sabay-sabay yung magtawan. Sa Metro Manila, paano yung traffic? Ang daming factors to be involved. Kaya, kung tama itong nabasa ko, refuse to comply, ibig sabihin, yung mga police chiefs, nakita na nila na hindi, PNP Chief Police General Nicolas Torres III said in an interview with reporters that the police officials refused to comply with the policy. So, 8 police chiefs yan, mga rango siguro ito, mga lieutenant colonel. O colonel kaya. So, senior officers na. Hindi kaya sign of protest ito. So, sana naman, ulitin ko magandang atikain ito na kung may patupad, matutuwa ang tao bayan. Ang panalo nito ang tao bayan. Dahil ang kawawa naman itong mga police chiefs. But anyway, hindi ko alam ang dahilan ng 8 police chiefs na ayaw sumunod. Siguro nakita nila na itong nag-comment Dennis Bulataw sa US, hindi daw talaga sufficient yung 5 minutes response. Okay? Evelyn Lerita, kung sa 5 minutes si Torre ang pasulayon, ang 5 minutes yama,
na unsa Spider-Man. Igang Diaz, PNP is planning to recruit Grab drivers to beat the time and drive through PNP. So, Rosalie Pardo, remove after 3 minutes, reinstated. Remove after 3 months, reinstated. Toby Rosales, wala pa na-activate ang teleportation. Yun sa pwede, teleportation. Casimiro Pugayo, lol, basin siyusra na niya, kunya matanggal itong hindi na mutuo sa iya. Zani Kayas, yari ka sa US Mangani, expected time of arrival is 15 minutes with all equipments pa na. Samantalang diri, ambot na lang. Yes, ako, 10 minutes, happy na ako sa 10 minutes eh. Kailan 5 minutes? I don't know. Sana may patupad nila, but kung alanganin eh, kawawa itong mga police chiefs na nasisipan. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyo. Ang subaybay sa ating channel, nakakatulong kayo ng malaki Sa malandi. sa tribong talantin. Dahil ang Talantin. sweldo po natin is pagtulong sa tribong. Okay. Alam nyo mga kaibigan, matagal na rin ako sa serbisyo. Napaka-imposible talaga mangyari yun. Sabi nga sa US, 15 minutes. Unang kasi problema dyan, yung karakter, naging tradition ng Pilipino, especially the police. Second, mobility. May mobility, walang gasolina. Pangatlo, traffic. So, lahat nun, hindi scientific research ang ginawa ni General Torre. Pero mayroon akong scientific analysis sa gustong mangyari ni General Torre. Mamaya ipapaliwanag bandang huli yan. Ito yung talaga, the worst na scientific decision. Yun nga, siguro motor na lang, hindi, motor talaga gagamitin or bisikleta. Sa motor, madali lang yung gasolina, madali lang bumili ka lang ng 3 litro, okay na. Kahit na sino, pwede, basta ma-response lang, So motor at saka bisikleta, pero dapat with response of 5 na limited na police 5. Kahit saan sulok ng Metro Manila, dapat 5 para safety ang mga pulis. Pero sa totoo lang mga kaibigan, hindi yan scientific analysis nila. Mayroon akong scientific analysis regarding sa politics. Okay? Tingnan nyo nga. Okay, magbasa muna ako dito sa mga ni General Macanas. Pareho ng CAP yan, in CAP yan. Good implementation but no good resources how to implement. That is correct. Gusto ko alisin niya yung walang mga tuli. Tuli. Mga kalukuhan naman to. Sinibak kasi gusto nito rin na lahat ng mga sip-sip niya, mga tawan ay mailagay sa lahat ng pwesto. Ito yung sinasabi ko. Kaya lang, sip-sip lang ang sinasabi. Mamaya, dadagtungan ko yan. Napasok si kaibigang Juan Rabikil. Pasok yun na sa isip ko. Di po yun totoo, baka po failure to cite what their devil doings. What proper planning? What proper planning? Ganyan kasi si Turing sa kanya, sunod-sunuran tuta ng politika. Okay, ito, andito na, may pumasok na. Pumasok na sa kaisipan ko. Ang nakita ko dito, I'm sorry General Torre, because we are the masa na magbigay opinion. Kasi sabi nga, may kasabihan, kami ang nagpapasweldo sa inyo, kami ang may karapatan. Okay, ganito yan, General Torre o mga kababayan ko. Kasi nga, hindi scientific analysis o scientific decision yung ginawa mo. Okay, ulitin natin. Una, yung karakter ng police natin, hindi adapted ngayon kasi hindi sila sanayan. Pangalawa, mobility. Pangatlo, traffic.
Okay. Masyado talagang napasobra yung pabilib mo, General Torre. Halos lahat na lang, General Torre, yung ginagawa mo, puro ang daming kontra. Please naman, General Torre, maging normal lang yung pag-iisip mo. Hindi yung pag-iisip mo, magpalakas ka lang, magpasipsip ka lang. Sabi nga nung iba na comment, hindi ko matandaan, nagsisipsip ka lang sa mga politician, hindi sa taong bayan. Magkabaliktad tayo, General Torre. Ako, gusto kong magsipsip sa taong bayan, or hindi sa politician. Because politician is personal interest. Ang ating kababayan, kailangan nila yan ng tulong ng gobyerno. So ganito yan ang nababasa ko. One way to replace all their police not loyal to the government or not loyal to the Tory, to the bangag. Yun yung point diyan. Ha? Nakita nyo, mga kaibigan? Kasi pinagtatakaan ko napakatindi naman ng ganong decision. Hindi naman bobo si General Torre. Valedictorian nga Ang daming proud na mga kababayan niya Kaya lang, si General Torre ay gamit na gamit. Nagpapagamit. Gusto niya sumikat sa mga nakaupo sa taas. Pero hindi niya gustong sumikat sa taong bayan. Kaya tuloy, puro batiko sa inabot mo, General Torre. Please, magkababayan pala tayo para sa taga Cotabato. Nagkataon lang, Ilonggo ka, ako ay waray-waray. Kasi sa totoo lang mga kababayan, para sa hindi nakakalam sa parte ng Cotabato, ang tao dyan sa Cotabato area, kung hindi majority Ilonggo, Ilocano. So yung mga waray-waray, Bisaya, mga Muslim, mga Nitibo, ay pumapangalawa lang sila. Pero almost ang tao dyan, Ilocano at Ilonggo sa parte ng Cotabato. Ha? Kasi ang Cotabato ngayon nahati sa 5, di ba? Una, 2 hati lang, South and North Cotabato. Tapos nadagdagan, naging 4. Naging Sultan Kudarat at saka Maguindanao, which is Maguindanao na kami. Dati, nasa South Cotabato yata kami. Ngayon, nasa Maguindanao na kami. Tapos, dinagdagan pa ngayon yung probinsya ni Pacquiao, yung Sarangani. So, naging 5 ang probinsya ng area of Cotabato. Pero mayroong Cotabato City na original. Ano? So, kababayan ko, General Torre, saka kasi sa military parlance o sa MUP parlance, ay kung sino ang unang nakad, even without talking of ranks, ay magrespetuhan. Katulad si General Dado, Captain Dado, nauna sa akin. Actually, kamista ko lahat yan, yung 83, almost. Kasi nga, graduate yan ng high school ng 78, 77, 76, 79, or 80. Ano, yan yung mga graduate. Pero ang almost yan is graduate ng 78, yung 83. So, graduate ng high school So, halos ito rin yung mga contemporaries ko yung 83. But, nakad ako ng 91 because of nagsundalo pa ako. Nagsundalo ako at naging officer. So, 91 ako CAD. So, si General Torre is 93, the first batch of PNP. Kasi ang PNP, ang alam ko, 82 nang simula or 81, Kasi nga, mayroon akong kabat na enlisted personnel, 82. Si Baswell, ng PNP, si Kenya College siya, nag-take ng PNP, umasa. So, yun yung aking kabat, si Baswell. Okay. So, mga kaibigan, tingnan natin ang sunod na kabanata doon sa aking opinion. Yun yung nakita ko Kasi nga, may plano naman sa 2028. Next explanation, ipapartner ko explain yan. Okay? Thank you very much.